Dear Amihan Stories presents Ang Astig na Fiancé ng Bilyonaryo. Written by Kawayan. Kilalanin mo ang binabangga mo! Nakakakilabot na sigaw ng matandang lalaki kay Apple, pero hindi man lang siya natinag sa sinabi nito. Mabilis na nasundan niya ang bote na ibinato ng matanda. Agad na iniangat niya ang kamay sa ere kasabay ng pagsalo sa bote. Napangisi siya nang makita ang gulat sa mata ng matanda. May narinig siya mga taong gusto siyang awatin, ngunit wala siyang pakialam. Ang gusto niya ay maturuan ng leksyon ang bastos ng lalaking kinakaharap niya. Ilang sampal ang ibinigay mo sa nanay ko? Ang tono niya ay may halong pagbabanta. Namumula na ang kamay niya dahil sa higpit ng hawak niya sa bote. Hindi ko na mabilang, bakit ba? Ang sunod niyang narinig sa buong paligid ay hiyawan. May ibang tinawag ang pangalan niya at mayroon ding nagtangkang pigilan siya. Tumulo sa sahig ang dugo mula sa labi ng lalaki. Pinagmasdan niya na halos mawalan na ito ng balanse dahil sa kanyang malakas na sampal. Gulat na tumingin ito sa kanya at mas lalong kumunot ang noo. Akala mo palalampasin ko ang ginawa mo? Nakita niyang itinaas sa ere ng matanda ang kamay nito at sasampalin na sana siya nang mabilis na sinipa niya ito sa dibdib na naging dahilan ng pagkakasalampak nito sa sahig. Lalapit pa sana siya sa matanda nang biglang may tumatakbong babaeng pumunta sa kanya at niyakap siya. Apple, tama na! Sigaw ni Rana, ang nanay niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ma, alam mo ang ginawa sa'yo ng lalaking yan. Tapos pinapahinto mo ako? Bulong niya sa ina. Alam na alam ko, pero hindi lahat na dinadaan sa dahas, Apple. Ginawa mo na ang gusto mong gawin sa kanya. Umuwi na tayo. Anito at hinawakan ang pisngi niya. Napatingin si Apple sa matandang lalaki. Hindi na ito halos makatayo. Sa isip niya ay patuloy pa rin niya itong sinisipa hanggang sa malagutan ito ng hininga. Bago pa man siya makagawa ng hindi tama, ay nilisan na niya ang lugar na yon at sumunod naman sa kanya ang kanyang ina. Nang makarating siya sa bahay, ay mabigat ang dibdib niya kumuha ng tubig para uminom. Makikita sa singkit na mga mata niya ang labis na muhi. Alam mo, ma, na ganun ang trato sa inyo matandang yon. Nagtatrabaho ka pa rin sa kanya? Nilingon niya ang ina na tinatakpan ng pasa sa pisngi. Kung hindi ko pa yan nakita, hindi ka magsasalita. Napahilamos siya at naiiyak na tinitigan ng ina. Anak, wala pa kasi ako mahanap na ibang trabaho. Trabaho. Bakit ba hindi na lang akong asahan mo pagdating dyan? Hindi pa ba sapat ang sweldo ko? Aniya rito, saka napatungo ito. May pinag-iipunan ako, Apple. Bakit, ma? May nangyari ba? Nababaong ka ba sa utang? May sakit ka ba? Sunod-sunod niyang tanong. Alalang-alala siya. Hindi ito pala kwento sa kanya, kaya baka may itinatagong mas malaking problema. Hindi ganun, anak. Nag-iipon ako para sa pang-college mo. Alam niya na gusto lang nito na mas gumanda ang kinabukasan niya, ngunit kontento na siya sa kung anong meron siya ngayon. Malaki na ako, ma. Sarili mo naman ang isipin mo. Kung nag-aalala ka sa akin, mas nag-aalala ako sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin yon ay lumabas na siya mula sa bahay. Gusto na muna niyang magpahangin sa labas. Masyado pa siyang galit sa matanda na hindi pa nga niya napupuruhan. Natulog na. Kung makasampal sa nanay ko wagas, kapag ginawa niya ulit yun, babalian ko na siya ng paa. Bulong niya sa hangin habang nakatingin sa mga sasakyang nagdadaan. Habang siya ay naglalakad, may napansin siyang itim na van na kanina pa sa kanya sunod ng sunod. Naramdaman niya na sinusundan nga siya nito, kaya agad siyang naging alerto. Kung kidney ko ang kukunin nila, sisiguraduhin ko muna na ang lahat ng kidney nila ay durog. Napakuyom ang kamay niya nang maramdamang biglang bumilis ang takbo ng sasakyan at mas lumapit sa kinatatayuan niya. Dahil tama ang hinala niyang hinahabol siya, ay hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo. Malapit na sana siya sa eskinita nang biglang hinarang na siya ng van. May lumabas na dalawang lalaki at agad siyang ipinasok sa sakyan. Bitiwan niyo ako! Wala na akong kidney! Sigaw niya ngunit hindi natinag ang dalawang lalaki.
Nang nasa loob na siya ng van ay agad niyang naramdaman ang pagtali sa kanyang kamay. Bumilis ang tibok ng puso niya at sinipa ang lalaking nasa harapan niya. Kinuha niya ang pagkakataong yun parang kunin ang hindi pa lubusang na itataling lubid mula sa isa pang lalaking nasa likod niya. Ginamit niya ang lubid na yon upang sakalin ng lalaki. Palalabasin niyo ako o makikita niyong hindi na humihinga ang isa sa mga kasamahan niyo. Banta niya sa mga taong nasa loob. Lahat ay may takip ang muka. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakasakal sa lalaki. Into niyo ang van! Sigaw niya ngunit wala pa rin kumilos. Mas lalo siyang kinabahan. Takot man, desidido siyang makalabas mula sa sakyan. Bingi ba kayo? Sinabi kong huminto kayo! Mas hinigpitan pa niya ang pagkakasakal sa lalaki. Marami pa akong pangarap. Ikaw ba? Huling tanong niya sa lalaking halos hindi na makahinga. Stop! Isang tinig ng matanda ang narinig niya. Sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Kilabot at takot. Ilang sandali pa ay nakita niyang nahawi ang mga tao sa harap niya at doon niya nasilayan ang may katandaang lalaking halos kamukha niya. Laglag ang panga niyang tumitig sa kaharap. Hindi siya makapaniwalang makikita niya ang lalaking ito matapos ang ilang taon na pang-iiwan nito sa kanya. Pa? Sambit niya. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang lalaking nakita niya sa album ng kanyang ina. Akala ko'y mahihirapan pa ako magpakilala sa'yo. Tugon ng matanda. Binitiwan na niya ang lalaking sinasakal. Dinig niya ang ubo nito habang naghahabol ng hininga. Naalala niya ang kwento sa kanya ng nanay niya. Ikinuwento nito sa kanya na ang kanyang ama ay si Orlando, isang milyonaryo. Ipinagbubuntis pa lamang siya ng ina ay nakipaghiwalay na ang kanyang ama. Ang sabi ng nanay niya ay hindi siya pinanagutan ni Orlando kahit magmakaawa pa dahil kailangan daw nitong magpakasal sa mas mayaman na babae para sagipin ang kumpanya. Ngayon ay hindi siya makapaniwalang nasa harap niya ito dahil akala niya ay matagal na nitong kinalimutan na may anak ito sa labas. Bakit mo ako kinidnap? Walang prenong tanong niya. Kailangan mong sumama sa akin, Apple. Nanuyo ang lalamunan niya sa narinig. Anong sasama? Sa dami ng pwede mong pambungad, yan pa? Hindi ako nakikipagbiruan, Apple. Maotoridad na sabi nito. Natawa naman siya ng mapakla, saka seryosong nakipagtitigan sa ama. Bakit ako sasama sa'yo? I need you. Nanganganib ang kumpanya. Napakagatlabi si Apple at mas lalong naramdaman ang poot na kanina pa niya itinatago. First time nating magkita, tapos yan ang sasabihin mo? Kailangan ka rin noon ng nanay ko. Pero nakinig ka ba? Pinabayaan mo kami. Ang kapal naman ang mukha mong magpakita sa akin ngayon. This conversation is not about the past. Sino may pake kung nasa past, present o future ang pinag-uusapan natin? Wala akong pakialam kung kailangan mo ako. Dahil ako, hindi kita kailangan. Natahimik ang matanda sa sinabi niya. Napahilot ito sa sentido saka tumingin sa malayo. Hindi ka naawa sa nanay ko noon. Kaya bakit ako maaawa sa'yo ngayon? Ano bang ina-expect mo, mister? Matutuwa akong nagpakita ka pa? Aba, sana hindi ka nalang nabuhay para hindi na kita maalala. Apple! Ano? Nag-e-expect ka ng respeto? Wala ka sa listahan ng dapat kong respetuhin. Siniko niyang lalaking katabi niya, saka binalak lumabas. You're getting married! Parang binuhusan siya ng yelo sa narinig. Saglit na tumigil ang pagproseso ng utak niya. Ano? I arranged you to my business partner. And now I need you to come with me dahil ikakasal na kayo. Dahan-dahan siyang napatitig muli sa ama. Hindi niya lubos maisip na pupunta sa ganon ang kahangalan nito. Ikakasal mo ako sa lalaking hindi ko pa nakikita o nakikilala? At sa tingin mo papayag ako? Galit na galit niyang sigaw. Anak kita. Matagal ka nang walang anak, Orlando. Kaya wag mo akong matawag-tawag na ganyan. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. I have my reasons for living. Anang kanyang ama. Yun na yun? Yun lang ang masasabi mo? Baka nakakalimutan mo. Sinira mo ang buhay namin ni Mama. Napahinto siya sa kadahan-dahang lumapit sa kanyang ama. Mapaglaro siyang napangisi.
So, bakit hindi ko pwedeng sirain ang sayo? Nakita niya ang galit na ekspresyon nito, kaya mas lalong lumaki ang ngiti niya. Binuksan niyang pinto ng sasakyan nang huminto yun. At sa huling pagkakataon, lumingon siya sa ama. Problema mo, solusyonan mo. Huwag kang umasang susulpot ako para sagipin ka. Galit na isinara niya ang pinto ng van. Hindi na siya sinundan ng van, kaya malaya siyang nakalis sa lugar. Nang bumalik na siya sa huwisyo, noon pa lang niya napansin na siya ay nasa hindi pamilyar na lugar. Napakaraming nagtataasang gusali ang bumungad sa kanya. Hindi niya akalaing nakarating sila sa Maynila ng ganun lang. Malapit lang ang bayan nila sa Maynila, pero bibihira siyang makarating doon, kaya labis na namangha siya sa mga nakikita. Napatingin siya sa gawing kanan at nakita niya ang linya ng tren na dumaraan. Hindi nagtagal ay naglakad-lakad siya para makakita ng sasakyan pauwi sa kanila, nang biglang may humintong sports car sa tapat niya. Dahil sa paghinto ng sasakyan ay naging alerto siyang muli. Hindi pa rin ba ako tinatantanan ng ama ko? Tanong niya sa sarili saka matalim na tumingin sa pabukas na pinto ng sasakyan. Nakita niyang lumabas mula roon ang isang binatang matipunong halos nagpalagot sa hininga niya. Naglanda sa mga mata niya sa malalaking brasong alam niyang wala siyang laban. Kung ito ang kikidnap sa akin, hindi yata ako makakapalag. Bulong niya sa sarili at bahagyang napaatras nang maglakad ito papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng sunglasses, kaya hindi niya alam kung nakatingin ba ito sa kanya o hindi. Hindi ako makukuha ng tatay ko sa ganitong galawan. Bulong niya sa sarili at napatayo ng tuwid. Humugot siya ng lakas bago humakbang papalapit sa lalaki. Kung akala mo makukuha mo ako, pakisabi sa ama ko. Naputo lang sinasabi niya nang biglang lagpasan lamang siya ng lalaki. Nag-init ang kanyang pisngi sa pagkapahiya. Paminsan-minsan niyang tinititigan ang binata. Nakailang beses na niya itong nilingon nang biglang humarap ito sa kanya. Napahigop siya ng hangin at agad na tumalikod. Excuse me, do I know you? Tanong nito. Dahil sa sobrang hiya, umiling lamang siya at nagtangkang umalis nang biglang may dumapo sa kanyang ibon. Nagsisisigaw siya at sa hindi inaasahan ay nagkandudula siya. Napapikit siya sa pag-aakalang lalapat ang pang-upo niya sa matigas na bato. Ngunit ang naramdaman niya na lumapat sa kanyang likod ay ang mainit na bisig ng binata. Tumingala siya at parang naglaho ang lahat ng nakikita niya sa paligid. Mas gwapo ang binata, lalo na noong natanggal ang sunglasses nito. Malaya na niyang nakikita ang magaganda nitong mga mata. You're heavy, you know. Napatayo naman agad siya. Sorry. Napunta sa damit ng lalaki ang mga mata niya nang mapansin na may itim sa puti nitong damit. Biglang nanlaki ang mata niya nang maalala ang ibon kanina. Huwag kang gagalaw! Sigaw niya kaya napakunot noo ang lalaki. Why? Dahan-dahan niyang itinuro ang damit nito. Tumingin ang lalaki roon at agad na napatalon sa gulat. What the hell? Dahil ginawang inidoro ng ibon ang damit ng lalaki. Sinamahan na lang niya itong bumili ng damit na pamalit sa pinakamalapit na department store. Ako na lang ang maglalaban ng damit mo. Aniya habang nakatingin sa lalaking naghahanap ng damit na maisusuot. Hindi na. Nandidiri nitong sabi, saka hinubad ang damit sa harap niya at ng ibang sales lady. Nakatitig lamang siya sa hugis nitong parang modelo na nag-e-endorso ng damit. You're drooling. Bumalik siya sa wisyo sa sinabi nito, kaya napaiwas siya ng tingin. Hindi kaya ako sumama rito dahil kukuhanin ko yan. Nakokonsensya ako sa damit mong nadumihan. Pagpapaliwanag niya habang pinipilit ang sarili na hindi mautal. I said you don't have to. Mabilis nitong tugon at lumapit sa kanya. But if you insist, you can pay me back by going out for a meal. Wala akong perang pambayad na. My treat, let's go. Hindi na umayaw si Apple dahil sa tono nito, parang wala siyang choice kundi ang sumama. Pumunta sila sa isang kilalang restaurant. Halos manliit siya sa sarili nang makita ang mga taong roong sosyal kung manamit. Hindi katulad niyang nakapambahay lang. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo.
I'm Cyrus. You are? Untag nito sa kanya. Apple. Tugon niya saka tumingin muli sa paligid. I'm allergic to apple, but I guess there's a unique one that will be my favorite. Namula naman agad siya sa narinig at napaubo siya sa harap mismo ng lalaki. Dahilan para lumayo ito sa kanya. Sorry, teka, gusto kong umubo ng tuyo lang. Di ko sinadya yung laway na lumabas. Paumanhin niya habang si Cyrus naman ay napapahid sa muka. Napaiwas muli siya ng tingin sa hiya. No, it's fine, I guess. Bakit dito mo ako dinala? Mamahalin dito at ang pangit pa naman ang suot ko. Pag-iiba niya ng usapan. You look perfect, Apple. Anito. Nang magtamang muli ang kanilang mga mata, ay may kung anong kiliti siyang naramdaman sa kanyang tiyan. Bumalik ang tingin ni Cyrus sa waiter at umorder ito ng pagkain. Mukhang mamahalin ang lahat, Cyrus. Ako nang haan ng dumi ng damit mo, ako pang ililibre mo. Sabi niya. Hindi niya halos magalaw ang pagkain dahil sa ganda ng pagkakagawa ng mga yun. Hindi naman ikaw yung ibon na dumumi sa damit ko. Baliwalang sabi nito. Isa pa, that shirt is not mine. It's a gift from the man I hate. Pero dapat hindi mo pa rin itinapon. Ibinigay mo na lang sana. Mukhang branded pa naman yun. Umangat ang tingin ng lalaki sa kanya, saka kumuha ng pagkaing nasa plato niya. Napangiti ito, saka itinapat sa bibig niya ang pagkain. Shut up, or I'll kiss you. Nanuyo ang lalamunan niya sa narinig, kaya agad niyang kinain ang ibinigay ni Cyrus. Pagkatapos kumain, ay inihatid siya ng lalaki sa sakayan ng bus. You have a very unique beauty. Huling sabi nito bago siya lumabas sa sasakyan. Nasa tapat na siya ngayon ng sasakyan ng bus, pauwi sa bayan niya. Hindi agad siya nakapagsalita sa hiya at kilig na nadarama. I'll see you again. Dagdag pa nito. Napabuntong hininga siya. Kanina pa siya may gustong sabihin at ngayon ay ilalabas na niya yon. Hindi ako gold digger para makipag-meet ulit sa'yo at ubusin ang pera mo. Pero maraming salamat sa pagkain, Cyrus. Pagkatapos niya yung sabihin ay naglakad na siya palapit sa mga bus. Bago pa man siya makasakay sa bus, ay tumingin siyang muli sa lalaki. I'll find you. Nakita niyang bigkas nito, kaya yun na naman ang dagundong ng kanyang dibdib. Pagdating niya sa kanila ay agad na sinalubong siya ng kanyang kaibigang si Annalita. Saan ka nagsususuot? Napaaway ka ba ulit? Mukha kang sabog. Bungad nito kaya agad na hinawi niya ang mukha nito paalis sa dinadaanan niya. Tsinelas kong talungin mo, kamukha mo na kasi. Naglakad siyang muli at pumasok sa bahay nila, nalutang at pagod na pagod. Sa kabilang banda, pauwi na rin si Cyrus. Hindi pa rin mawala sa isip niya si Apple. Gusto sana niyang sundan ng dalaga para malaman ang lokasyon nito, ngunit hindi niya nagawa dahil mayroon siyang importanteng pinuntahan. He fell in love the first time he saw her. Kahit ang sarili niya, hindi niya masagot kung bakit ganun na lamang ang epekto sa kanya ng babae. Posible ba ang ganun? Parang matagal na niya itong kilala, kahit yun ang unang beses na nagtagpo sila. Maya-maya'y tumunog ang kanyang cellphone. My soon-to-be father-in-law, what did you call? Aniya sa nasa kabilang linya. Nothing. I just want to tell you that the wedding will be next week. Napangisi siya. That's nice. I'd love to meet my future wife. Nilaro niya ang manibela bago pinatay ang tawag. At last, my greatest revenge will be fulfilled. Ilang araw ang lumipas, nagising si Apple nang marinig niyang tinawag siya ng kanyang ina. Apple, may naghahanap sa'yo. Agad namang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa rin siya tinatantanan ng mga gwardiya ng kanyang ama. Palagi siyang sinusundan ng mga ito at palagi rin naman niyang binabanta ng mga ito na tigilan siya. Walang alam ang kanyang ina sa sitwasyon dahil ayaw niyang mag-alala ito. Ma, huwag kang lalabas! Sigaw niya sa kapatakbong bumaba sa hagdan at labis siyang nagulat nang nasa loob na ang mga tauhan ng kanyang ama. Inosenteng nagsasali naman ng juice sa baso ang nanay niya para sa mga ito. Parang naramdaman niyang umusok ang ilong niya sa galit. Gusto niyo na kooperasyon ko? Sundan niyo ako! Sigaw niya at lumabas. Alam niyang nagulat ang kanyang ina sa narinig,
pero wala muna siyang pakialam ngayon. Nang makalabas na siya, agad niyang kinorner sa gilid ang isang lalaki. Tumigil na kayo. Hindi pa ba sapat yung balina ang mga kasamahan niyo? Kung gusto mong matapos na to, sumama ka na sa amin. Walang awang sinuntok niya ang lalaki sa mukha. Nagdugo ang labi nito. Hindi ako sasama sa inyo. Apple, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang kaibigan mo? Sigaw na kanyang ina kaya agad namang napangisi ang lalaki. Kung ako sa'yo, matagal ka nang sumunod. Huling sabi nito saka umalis. Nangihinang napasabunot siya sa buhok. Lumapit sa kanyang ina. Anong ibig sabihin ng sinabi niya, Apple? Nalilitong tanong nito kaya napapikit siya. Wala, pumasok na ulit tayo. Huwag mo akong talikuran, Apple. Sabi mo sa akin, sino yon? Tauhan ni Papa! Sigaw niya pabalik dahil sa labis na galit. Ang magaling kong ama, balak akong gamitin tulad ng panggagamit niya sa inyo. Nakita niya ang pag-iiba ng ekspresyon nito. Ang ama mo ang nagpadala sa kanila rito? Oo, ma. Pero huwag ka mag-alala. Sumunod ka. Gawin mo ang gusto ng ama mo, Apple. Anong pinagsasabi mo, ma? Narinig mo ba sinabi ko? Gagamitin niya ako. Ikakasal. Basta, sumunod ka, anak. Sumunod ka sa kanya. Nanginginig nitong sabi kaya agad siyang lumapit dito. Ma, naman. Para sa kaligtasan mo, sumunod ka. Para siyang natinig sa narinig. Hindi niya masundan ang lahat ng pangyayari. Sumunod ka, Apple. Sige, ma. Tumahan ka na, sasama na ako. Humagulhol ang kanyang ina at niyakap siya ng napakahigpit. Iba siyang magalit, Apple. Kaya mas makabubuti para sa iyong sumunod na lang. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko siya kayang kalabanin. At hindi ko rin kayo hahayaang gawin yun. Kaysa mapahama kayo, sasama na ako sa kanila. Aniya sa ina. Sa kabilang banda, habang nasa opisina si Cyrus, ay hindi niya mapigilang maisip si Apple. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. May parte sa loob niyang gusto itong hanapin muli at makausap. Napatingin siya sa kanyang mesa na puno ng papeles. Nasa opisina siya ngayon. Pinakinggan niya ng paulit-ulit ang tunog ng orasan hanggang sa mapangisi siya at kinuha ang laptop. I can't help it. Masigla niyang hinanap ang posibleng pangalan ng babae sa kahit saang site na mayroon siya. Matagal siyang nag-scroll doon hanggang sa napaangat ang kanyang kanang kilay. No information found? Nagtatakang tanong niya saka napasandal sa inuupuan. Saka napatingin sa pinto nang bigla yung bumukas. Good morning, sir. Here are the files that you requested me to find. Naningkit ang kanyang mata nang makita ang dilaw na envelope na hawak ni Harold, ang kanyang sekretary, kanang kamay at matalik na kaibigan. Still don't know how to knock? Sarkastiko niyang tanong kaya natawa ito. Oh, my bad. Walang pasabi itong lumabas. Ilang sandali pa ay may kumatok, kaya mas lalong kumunot ang noo niya. Pumasok muli si Harold at nakangiting lumapit sa kanya. So, you've got the information? Wow, I wasn't expecting you to accomplish the task that fast. Nakita niyang proud na napangiti si Harold, saka komportabling umupo sa sofa na malapit sa kanya. Just tell me I did a great job. Pangasar nito. Oh, come on, kahit isang good job lang. Lumabas lang sa tingin niya ang sinabi ng kaibigan. Wala siya sa mood ngayon para makipagbiruan. Tiningnan niya ito ng masama. Oh yes, I think I have another job to do. Got to go. Nakita niya ang mabilis sa pagtakbo nito palabas sa pintuan at sa isang iglap lamang, nawala ito parang bula. Naiiling siyang sumandal sa mesa at binuksan ang envelope. Bumungad sa kanya ang pangalan ng kumpanyang kanyang minamanmanan. Habang nakatitig siya roon, ay isa-isang bumabalik ang alaala ng nakaraan. Napakuyom siya ng kamao at inilagay ang papel sa mesa. Fiaco Company. Bigkas niya habang inaalala ang lahat ng paghihirap na napagdaanan niya at ng kanyang ina. Before I find Apple, I need to bring down this company first. Now that I will be marrying your daughter, I'll make sure that she'll pay for all you did.
Hindi nagtagal ay tumunog ang kanyang cellphone. Nakarehistro ang pangalan ng kanyang kinamumuhian. I was about to call you, my father-in-law. Bungad ni Cyrus sa kausap sa kabilang linya. Medyo matatagalan ang pagdating ng anak ko. Masyadong nag-enjoy sa bakasyon. Sagot ng matanda. Tumayo si Cyrus at humarap sa salamin. It's okay. I'll wait for her return. But you'll meet her next week, as expected. Make sure to keep your promise. Napangisi siya sa kainayos ang kanyang necktie. I saved your company 2 months ago. Wala kang dapat ipag-alala. Natapos ang kanilang usapan nang may galak sa puso niya. He's so excited on taking his revenge. I'll make sure you'll kneel in front of me, Orlando. Lumipas ang 1 linggo, nasa harapan na si Apple ng napakalaking mansyon na pagmamay-ari ng kanyang ama. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang magalit, umiyak, magwala. Ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin na lang ang naging kapalaran niya. Hindi niya alam kung sino ang kanyang magiging asawa, kung matanda ba ito o kasing sama ng kanyang ama, kaya mas lalo siyang kinabahan. Gagawin ko to para sa mama ko. Aniya sa sarili para maibsan ang kaba. Miss Apple? Nagulat siya nang biglang may sumulpot na kasambahay sa harapan niya. Kanina pa po kayo hinihintay ng papa niyo. Halina't pumasok na kayo. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagod at puyat na mga mata ng babae. Gusto niyang tanungin ito patungkol sa kanyang ama, ngunit isinantabi niya muna. Pumasok na sila sa mansyon at halos hindi siya makapaniwala sa lahat ng kanyang nakikita. Halos lahat ng kagamitan ay yari sa ginto at pilak. Napakarami ring kasambahay at gwardya roon. Nandito na po tayo sa kwarto niyo. Anunsyo ng kasambahay. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang kwarto niyang halos kasing lawak ng kanilang bahay. Hindi nagtagal may pumasok sa kwarto na mag-aayos daw sa kanya. Napakaganda ng kutis mo, ma'am. Ang ganda niyo. Puri ng dalagita na isa ring kasambahay. Napangiti siya. Maraming salamat. Hindi ba't sinabi ko na hindi ka maaari makipag-usap, lalo na kung hindi ka tinatanong? Nagulat si Apple sa pagsaway ng matandang kasambahay sa dalagita. Nakita niyang naluluha itong napatungo sa kahumikbi ng patago. Nag-aalalang hinarap ni Apple ang matanda. Okay lang naman po sa akin na kausapin niya ako. Ngunit sumusunod lang po kami sa utos, ma'am. Natameme siya. Pinagmasdan niyang lahat. Pinagmasdan niya ang maingat na galaw ng mga ito na parang takot magkamali. Aayusan ko na po kayo ng buhok. Narinig niyang sabi ng isa, kaya tumango na lamang siya. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay napadaing siya ng aksidenteng nasugatan ang kanyang pisngi dahil sa matulis na panali sa buhok. Nagulat siya nang makitang agad na lumuhod sa harap niya ang kasambahay at humingi ng tawad. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po yung sinasadya. Umiiyak na sabi ng babae, kaya agad siyang umupo sa harapan nito. Hindi naman malalim ang sugat. Gasgas lang to. Hindi mo na kailangang manghingi ng tawad at lumuhod. Pagkaklaro niya, ngunit umiling lang ito saka paulit-ulit na nanghingi ng tawad. Napalingon siya sa ibang kasambahay. Ang lahat ay nakatungo at takot na takot. Huwag po niyong sasaktan ang pamilya ko. Kailangan pang magtapos sa mga anak ko. Saglit na naestatwa siya sa narinig. Napaisip siya kung gaano ito pinapahirapan ng kanyang walang pusong ama. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng babae. Huwag ka mag-alala, walang mangyayaring masama sa'yo. Biglang naputol ang sinasabi niya nang pumasok ang 2 gwardya sa loob at pilit na kinakaladkad papalabas ang babae na kasugat sa kanya. Huwag po! Nagmamakaawa ako! Nanlaki ang mga mata niya sa nasaksihan. Bitawan niyo siya! Galit na utos niya ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Huwag niyong hintayin na ulitin ko ang sinabi ko. Nakita niya ang pagtitinginan ng 2 bago umiling. Inutusan lang kami, ma'am. Nilagpasan lang siya ng mga ito. Dinig na dinig niya ang hiyaw at pag-iyak ng babae, kaya ginawa niya ang alam niyang tama. Bago pa makalabas ang mga ito, ay humarang na siya sa pinto. Ang sabi ko, bitawan niyo siya! Samantala, ay dumating na si Cyrus sa mansyon ni Orlando. Sinalubong siya ng matanda.
Hindi talaga kumukupas ang kakisigan na taglay mo, Cyrus. Puri ng matanda sa kanya. Pegay ngumiti siya saka nakipagkamay. Pinaghandaan ko ang araw na to para sa magiging asawa ko. Tugon niya. Nasa kwarto na siya. Maya-maya lalabas na rin ang anak ko. Habang nasa sala siya kasama si Orlando at nag-uusap ay napatingin siya sa kanyang relo. Mukhang nagtatagal na siya sa kwarto. Can I go to her and escort her downstairs? Tanong niya. Nakita niya ang pagtingin ni Orlando sa kanyang gwardya bago tumango. Yes, nasa bandang dulong kanan pag-akyat mo ang kwarto niya. Kailangan mo pa ba nang magtuturo sa'yo papunta roon? I would love that, but I think I can go alone. Magalang na tugon niya saka tumayo para pumunta sa kwarto ng kaniyang fiancé. Habang naglalakad ay tahimik siyang nagbibilang. Binibilang niya ang lahat ng CCTV at hidden camera na nakikita niya sa bawat madadaanan niyang kwarto o gamit. 55. Bulong niya bago lumiko ng daan. Biglang napakunot noo siya nang marinig ang iyak ng babae. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng pagkabasag ng gamit sa loob ng isang silid, kaya agad na tumakbo siya papasok doon. Halos malaglag ang kaniyang panga nang makita ang isang babaeng nakatalikod at nakasuot ng pulang dress. Hawak-hawak ang kwelyo ng hindi makagalaw na lalaki. Ang lalaki ng katawan niyo, wala naman pala kayong laban. Panunuya ng dalaga. Halos mapigil ni Cyrus ang kanyang hininga nang biglang humarap ang babae sa kanya. Doon niya napagtanto na ang kanyang magiging asawa ay ang babaeng hindi niya maiwaglit sa kanyang isipan. Cyrus? Apple? How is this possible? Sa kabilang banda naman ay napatingin si Apple sa lalaking pumasok sa silid. Bakit nandito ka? Sinasabi ko na nga ba, isa ka sa mga alagad ng ama ko. Is your father? Gulat nitong tanong. Malas ko, oo. Ngayon kung kakaladkarin mo rin ang babaeng ito, ihanda mo na ang mga buto mo. No, I'm not planning to do that. I'm here to get married to my fiancé. Tumango naman siya sa narinig saka tumingin sa mga kasambahay. Pumunta pala siya para sa kanya magiging asawa. Hindi lang pala ako naghihintay. Biglang napahinto siya sa sinasabi nang mapagtanto kung sino ang nasa harapan niya. Ikaw ang fiancé ko? I don't know. Sandali, bigyan mo muna ako ng first aid kit. Utos niya kaya parang nalito ang lalaki. For what? Kasi may regla ako. Sarkastikong sagot niya. Nakita niyang nanlaki ang mata ng binata at tumingin sa bandang ilalim ng puson niya. Namula siya sa kinilos nito at agad itong binulyawan. Hoy! Bulag ka ba o ano? May nagdurugo na sugat. Hindi mo ba nakikita ang braso ng babae? Galit at nag-aalalang sigaw niya. Tumingin si Cyrus doon at napatango. Kami na po ang kukuha, Ma'am Apple. Anang dalagitang kasambahay. Matapos niyang gamutin ang sugat, ay walang tigil na nagpasalamat sa kaniyang babae. Saka lumabas na rin ang kwarto kasama ang iba pang kasambahay. Nagising na rin ang dalawang gwardyang binugbog niya. Lumabas din ang mga ito na dumadaing dahil sa sakit ng katawan. Nang maiwan silang dalawa ni Cyrus doon, ay sakalang ito nagsalita. Why you? Of all people. Narinig niyang sabi nito. Hindi ko rin ginusto to. Pinilit lang ako ng ama ko. Pagsusungit niya. Hindi niya alam kung bakit pero nang marinig niya ang problemadong tinig ng binata, parang ayaw nitong siya ang mapang-asawa. Sinabi mong hahanapin mo ako, diba? O eto, nakita na ulit tayo. Dugtong pa niya. Napahila mo sa mukha si Cyrus, saka lumapit sa kanya. No, hindi yun ang ibig kong sabihin. But, why do you have to... Ay, never mind. Matagal na nakipagtitigan siya sa lalaki. Nalulunod na siya sa titig nito, kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Damn it! Narinig niyang mura ng binata, saka biglang hinawakan ang kanyang pisngi. This is not the right moment, but... Hindi na nito tinapos ang sinasabi. Agad siyang hinalikan nito. Nagulat siya dahil doon, ngunit masyadong nanghihina ang kanyang kalamnan para tumanggi sa matamis nitong halik. But... I just can't control myself when you're wearing a red dress and looking like a goddess. Dugtong nito matapos ang paglapat ng kanilang labi.
Namula naman siya sa narinig, saka napatingin sa mga mata nito. Gusto na kitang pakasalan ngayon. May kung anong kuryente siyang nadama nang pagsiklupin nito ang mga palad nila. Let's go, astikong fiancé. Hindi makapaniwala si Apple na pagbaba niya sa unang palapag ng mansyon ay ikakasal na siya. May kinuhang papel ang judge at ipinakita yun sa kanila. Tinitigan ni Apple ang marriage contract. Alam niyang sa mga oras na yon, wala na siyang atrasan. Natatakot man siya sa magiging kapalaran, ay naniniwala siyang mabait na tao si Cyrus. Napatingin siya sa ama niyang walang emosyong nakatingin sa ginagawa nila. Hinugot niya ang buong lakas at pinirmahan ang marriage contract. Matapos pumirma sa papeles, tumayo ang judge at kinamayan siya at ang binata. You're officially husband and wife. Congratulations! Napansin niya ang paglapit sa kanila ng kaniyang ama at niyakap siya. Congratulations, anak! Naitirik niya ang mga mata sa narinig. Hindi niya ito niyakap pabalik. Naramdaman niya ang mahinang pagtapik nito sa kanyang likod, saka humiwalay sa pagkakayakap sa kanya. Magbihis ka muna, kakain tayo. Let's celebrate your wedding. I'll take her to the room. Biglang singit ni Cyrus, kaya napatingin siya rito. Lumingon muli siya sa kanyang ama at nakitang mabagal na tumango ito. Saka tinapik ang balikat ng binata. I'll wait for the both of you in the dining area. Tumalikod na ito, saka umalis kasama ang judge. Inilahad ni Cyrus ang kamay nito. Nakangiti ang lalaki, pero parang malungkot ang mga mata nito. May problema ba? Umiling ito at hinalikan siya sa noo. Ang ganda-ganda mo. Bulong nito at sinamahan na siya sa kanyang silid. Magbibihis ako. Ang komportable mo naman dyan sa kama. Sita ni Apple ngunit mapaglarong napangisi lamang ang lalaki. You don't have to hide anything. Asawa na kita. Ngiting-ngiting sagot nito. Binato naman niya ito ng damit niya. Tumalikod ka! Saway niya kaya natawa ito. Tumalikod ito kaya kinuha niya ang pagkakataong yon para mabilis na magbihis. Hindi pa man niya nazizipper ang kanyang white dress, ay nagulat siya nang biglang tumayo si Cyrus, kaya halos mawalan siya ng balanse. Walang pasabing hinalikan siya nito. Marahan lamang yon, ngunit ramdam niya ang pagsuyo nito. Hindi ko mapigilan. Ang ganda ng asawa ko. Ulit nito kaya mas lalong nang lambot ang kanyang mga tuhod. Kapag ito talaga lumalapit sa kanya, nawawala ang pagkaastig niya at feeling niya, Disney princess siya. Muli siya nitong hinalikan. Nang maghiwalay ang labi nila, ay itinulak niya ito ng mahina. Hindi pa ako prepared. Wala sa sariling sabi niya, kaya napakunot noo si Cyrus. Prepared for what? Ano, yung ano? Namumulang tugon niya. Nakita niyang napaisip si Cyrus bago napahalakhak. Huwag mo akong tawanan. Hindi malabong mangyari yun dahil mag-asawa tayo. Napapahiyang singhal niya rito. We will not do that here. Tugon ng lalaki. You deserve a better room than this. Dugtong nito saka lumapat ang malambot nitong labi sa kanyang noo, kasabay ng pagtaas nito ng zipper ng damit niya. For now, let's eat. Your father is waiting for us. Napangiti siya dahil sa kabaitang ipinapakita ng lalaki sa kanya. Sige, gutom na rin ang mga anak ko. Hinimas niya ang kanyang tiyan. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Cyrus. You're pregnant? Gulat na tanong nito kaya natawa siya. Oo, napakaraming laman at chikiting ng tiyan ko, kaya halina't kumain na tayo. Hindi natapos ni Apple ang sinasabi niya dahil pinigilan siya ni Cyrus. Sino ang tatay? Seryosong tanong nito kaya mas lalo siyang natawa. Ay, ang hirap makapag-asawa ng slow. Future kids mo lang ang magiging anak ko. Sa ngayon, bulati muna ang lumalangoy sa tiyan ko. Napangiwi ito. That's gross. Natawa na lang siya at hinila palabas ang asawa. Pagdating nila sa dining area ay parang naging madilim ang aura ng paligid. Matama na nagmasid si Cyrus. Nararamdaman niyang parang may mali. Napatingin siya kay Apple na masama ang tingin sa ama nito. Why her? How am I supposed to do my plans? Bulong niya sa sarili. You both look good. Come here, let's eat. Bungad sa kanila ni Orlando. Pinauna niyang maglakad papunta sa mesa si Apple at sumunod siya.
Hindi ako makapaniwalang makikita ko ang anak kong kasal na. Dugtong pa nito na ikinangiwi ni Apple. Ang sabihin mo, sobrang saya mo dahil napakinabangan mo rin ako. Bulong ng babae na hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. Matagal na katahimikan ang namuno sa paligid bago nagsalita muli si Orlando. So, Cyrus, how's the contract? He has connections, but he planned not to do it. The paper's in process, mister. Come on, call me Dad. Saglit na napahinto siya bago ngumiti. Dadating na ang papel bukas ng umaga, Dad. Muntik pa siyang masamid nang sabihin niya ang huling kataga. Tungkol saan ang kontrata? Biglang saban ni Apple kaya napatingin siya rito. What else, my daughter? It's for the company that is soon to be yours. Soon to be mine? Baka nga ilibing mo pang sarili mo sa kumpanya mo. Narinig ang bulong ng dalaga kaya lihim na napangisi siya. Napansin niyang parang wala lang narinig ang matanda saka bumaling ulit sa kanya. So you're saying the contract will be here tomorrow? Tumango siya sa kaiinom sana ng wine nang biglang hinawakan ni Apple ang kanyang kamay na nasa ilalim ng mesa. Nagtatanong na tinitigan niya ang asawa at agad na pumintig ang puso niya nang malaman kung anong tinutukoy nito. Napatingin si Cyrus sa matanda bago umarte na uminom. Naintindihan niya ang senyas ni Apple. May inilagay sa inumin si Orlando pero hindi pwedeng magpahalata siya. But I called them a while ago. Alang matanda. Blankong tumingin si Cyrus dito bago nahagip ng mata niya ang lalaking nasa likuran niyang kumukuha ng syringe. Nakita niya ito dahil sa refleksyon nito sa mamahaling baso. And they told me that you never made an agreement with them. Dugtong pa nito. Napahinto siya at naramdaman sa buong kwarto ang tensyon. Nanatiling kalmado siya habang si Apple kanina pa hindi mapakali. Patuloy nitong pinipis silang kamay niya. You know what I did to all the traitors? Tanong pa ni Orlando. Traitors? Do you remember how I saved your company in exchange for your daughter? You're experiencing rock bottom and thankfully, I was there to save your butt. May bahid ng galit sa tinig niya. Ngumisi si Orlando. I know who you are, Cyrus. At alam kong narito ka para maghigante. Pagkatapos itong sabihin yun, ay nadama niya na naglakad papalapit sa kanya ang gwardya. Agad na kumilos sa mga kamay niya at sinangga ang pangturok. Sinuntok niya ang lalaki at agad naman itong bumulagtas sa sahig. Hinila niya patayo si Apple. Aray, Cyrus, bitiwan mo ako! Narinig niyang daing ng asawa. Hawak ko ang buhay ng anak mo. Paalisin niyo kami rito ng matiwasay o makikita mo ang anak mong malagutan ng hininga. Pagbabanta niya ngunit nagulat lamang siya nang makita kung paano tumawa ng malademonyo ang matanda. Sa tingin mo matatakot ako? Go on! Inject her with that poisonous injection. Kill her! May diin ngunit nanunuyan itong saad kaya mas lalong nagalit si Cyrus. Hindi niya lubos maisip na kaya nitong gawin yon sa sariling anak. Naramdaman niya ang panghihina ni Apple. Marahil ay nagulat rin ito sa narinig mula sa ama. I'm not joking. I'll hurt your daughter. Mas idinin pa niya ang injection pero hindi na tinag ang matanda. Did you know that I only use her to catch you? Alam kong hindi ka pupunta sa lungga ko ng walang matibay na rason. And now that she did her job, you can kill her so I can kill you next. Paliwanag nito na siyang ikinagulat niya. At doon niya naalala ang lahat ng paanyaya sa kanya ng matanda, ngunit hindi siya pumupunta. Dahil may pakiramdam siyang may masama itong binabalak. Sa wakas, hindi ka mamamatay nang hindi ako tinutulungan, Apple. Your mother raised you well. Dahil sa sinabi ng ama nito, ay naramdaman niya ang luha ni Apple na tumulo sa kanyang braso. And all the money that you give to me, Cyrus, is only the payment of all the things that your mother did to me. Tila nawala siya sa tamang huwisyo sa narinig. Napasigaw siya at agad na hinila pa atras si Apple, kaya napahiyaw ito. Sa kabilang banda ay nanginginig naman na umiiyak si Apple. Biglang lumapat ang labi ni Cyrus sa tainga niya, kaya mas lalo siyang kinabahan. Trust me, Apple. I'll get you out of this hell. Mas lalong napaiyak siya. Hindi na niya alam kung anong mangyayari sa kanila ngayong gabi.
Masaya siya dahil walang balak na pananakit sa kaniyang asawa. Ngunit takot siya sa maaaring mangyari sa kanila sa loob ng mansyon na yun. Napatingala siya sa lalaki at naramdaman niya ang pagdikit ng heringgilya sa leeg niya. Kinindatan siya nito sa paraang nasasabi sa kanyang kailangan niyang umarte, kaya yun ang ginawa niya. Umarte siyang nawawala ng hininga, saka sumalampak sa sahig. Tumawa ng malakas si Orlando. "Juliet is dead. It's time for your death, Romeo." Narinig niyang sabi nito saka sinanyasan ang mga gwardya na lumapit kay Cyrus. Agad siyang kumuha ng tiyempo para sipain ng gwardya. Napadaing ito sa sakit at hindi na muli nakatayo. Napangiti si Cyrus. Ang astig talaga ng asawa ko. Nagawa pa nitong magbiro kaya sinuntok niya ito sa braso at agad itinulak nang may susuntok na sanang isang gwardya rito. "Watch out!" Narinig niyang sigaw ni Cyrus, kaya agad na umilag siya. Nagsimula ng labanan. Maraming tauhan ang nakipambuno sa kanila, ngunit lahat ay napatumba nila. "Ay, mga walang kwenta! Dalawa lang sila, hindi niyo matalo?" Galit na sigaw ni Orlando. Saka napansin ni Apple ang pagbunot nito ng baril. "Useless! I'll do it myself!" Itinutok nito ang baril sa kanya. Nanlaki ang mata niya. Hindi siya makagalaw. Dumagundong ang putok ng baril kasabay ng pagsalampak niya sa sahig. "Are you alright? Natamaan ka ba?" Narinig niyang sunod-sunod na tanong ni Cyrus habang nakayakap sa kanya. "Munti ka na yun ah. Ang hirap talagang kalaban ng matandang yun. Madugas." Inis na sabi niya saka ngumuso kay Cyrus. "Hindi ako natamaan. Ang bilis mo kasi." Biro niya kaya napangiti si Cyrus at hinalikan siya sa noo. 30 seconds. Just lie here for 30 seconds. Okay? Tila hindi pa siya sigurado sa isinagot. Tumayo si Cyrus at hinarap si Orlando. "Dying to kill us, ha?" Nakangising tanong nito. Nakita naman ni Apple mula sa ilalim ang nakatutok na baril sa asawa. "I've never been this thrilled, young man." Tila baliw na sagot ng ama niyang halimaw, kaya mas lalong namula siya sa galit. "Well then, see you for another round." Ani Cyrus at sa isang iglap lang ay may pumasok na hugis granada sa loob ng bahay at naglabas yun ng gas. Agad na pinalibutan ng mga gwardya si Orlando at kinuha ni Cyrus ang pagkakataong yun para pumunta sa bintana. Hinawakan nito ang kamay niya. "Should we jump?" Tanong nito kaya nanlaki ang mata niya. "Ano, jump?" "Yes, my wife." Tugon nito at walang pasabing niyakap siya saka tumalon. Hindi napigilan ni Apple na sumigaw at mapaiyak dahil sa pag-iisip na yun ang katapusan nila. "Hey wife, don't cry." "Paano kung hindi iiyak? Mahuhulog na tayo. Third floor to, sira ulo ka ba?" "Hey, look at me, Apple." Tumingin siya rito kahit na takot na siya. Kung mamamatay na lang sila, ay mas gugustuhin niya na sa huling pagkakataon, masilayan ang kagwapuhan ng kanyang asawa. "You'll witness right now how Superman saved her wife." Anito kaya nalito siya. Ilang sandali lang napahiyaw siya nang biglang tumaas silang dalawa. "Anong nangyayari?" Sigaw niya saka tumingin sa asawa niyang tumatawa. "We're flying." Tugon nito kaya napatingala siya at nakitang may helicopter na nasa taas nila at may tali sa likod ni Cyrus. "See? This is how Superman saves his wife." Panguulit nito. Hindi na napigilan ni Apple na masigpitan ang yakap niya sa lalaki at umiyak. "Akala ko mamamatay na tayo. Akala ko papatayin mo ako. Akala ko hindi na ako makakakita ng araw. Akala ko hindi na tayo bibigyan ng pagkakataong magkaroon ng anak." Hindi na niya natapos ang sinasabi nang biglang hinalikan siya ng binata. Puno ng emosyong tinugunan niya yun. "Kaninong hotel to?" Manghang tanong ni Apple nang lumapag ang helicopter sa isang napakataas na building. Sa tingin niya, hindi lang yan 50-story. Lumingon sa kanya si Cyrus at hinawakan siya nito sa bewang. "Atin." Tugon nito kaya nanlaki ang mata niya. "Atin?" "Asawa na kita kaya atin na tong dalawa." Natatawang sabi nito at hinawi ang ilang parte ng buhok niya. "If only I knew that you will be my wife. Hindi lang dapat ito ang ipinapatayo ko."
Dugtong pa nito kaya natameme siya. Kung para sa lalaki ay hindi pa yun sapat, para sa kanya, sobra pa yun sa sobra. Halika na, mukhang pagod ka na. Sabi nito at inabot ang kamay niya. Nagtungo sila sa penthouse. Wow, ang ganda rito! Manghang sabi niya, saka inilibot ang tingin sa paligid. I'll take a shower, ikaw rin. You can use the bathroom there. Ani Cyrus habang nakaturo sa isang pinto. Hindi pa man siya nakasasagot ay naglakad na ito papunta sa isang kwarto. Hindi siya lubos makapaniwala na sa isang iglap lang, magiging isa na siyang asawa ng isang bilyonaryo. Parang pwede nang ilagay ang pangalan ko sa mga Disney princesses. Deserve nilang malaman kung ano ang itsura ko, from rags to riches. Biro niya sa sarili saka pumasok na sa banyo. Hindi niya alam kung paano gamitin ang halos lahat ng gamit doon, kaya nalilito siyang naghanap ng tabo, ngunit wala siyang makita. Napatili pa siya nang sa kapipihit niya ay may tubig na lumabas mula sa kanyang ulunan. Daig pa niya ang naliligo sa ulan. Saktong paglabas niya mula sa banyo ay ang paglabas din ng kwarto ni Cyrus. Nakakainis ang banyo mo, walang tabo. Natigilan siya nang biglang bumungad sa kanya ang mamasamasang katawan ni Cyrus. Dahil sa kakisigan ng binata, na blanko ang isip niya. What did he say? Pwedeng pahawak, walang tabo. Nauutal niyang sabi na ikinangisi ng lalaki. I'm your husband, why not? Tanong nito at lumapit sa kanya. Nanginginig siyang umatras. Nang tumama ang likod niya sa pader, nakaramdam agad siya ng panghihina. Bawal. Tanging sabi niya kaya natigilan ng lalaki. Bawal? Pag-uulit nito. Kasal lang tayo sa papel at pinakasalan mo lang ako para mapalapit sa ama ko. Hindi natin mahal ang isa't isa. Seryosong sabi niya at nakita niya ang dahang-dahang pagtaas-baba ng Adam's apple ni Cyrus. I don't kiss random people. Kunot noong wika ng lalaki. Anong pinagsasabi mo? Kinorner siya nito. That means, when I kiss you back there, I'm seriously in love with you. Ganon kadali yun? Kanina pa lang tayo nagkita. We met last week. Pagputol nito sa sinasabi niya, habang papalapit ang muka sa kanya. Halos malagutan naman siya ng hininga sa antisipasyon. Anong gagawin natin? I'm going to ask you. Ano? Tanong niya habang kuyom ang mga palad. Apple, do you accept me as your husband? Ang paos nitong tinig ang nagpabaliw pang lalo sa kanyang sistema. Oo. Kandautal niyang tugon. Can I call you my wife now? Oo. Mas sigurado na niyang tugon. I'll call you my wife for the rest of my life. Alam ni Apple na tuluyang nahulog na siya sa lalaki. Hindi dahil sa angkin nitong kayamanan, kundi dahil sa pagsuyo na nakikita at ipinadadama nito sa kanya. Alam niyang medyo malabo na mahulog agad ang loob niya sa isang tao nang ganun kadali. Pero posible palang ganoon dahil napatunayan niya na yun ngayon. Siya na ang humila sa batok nito palapit sa kanya para gawaran ito ng may init na halik. Mukhang nagustuhan naman yun ng lalaki dahil mabilis na pumulupot sa kanyang baywang ang mga braso nito. Nagising siya kinabukasan na medyo may kasakitan ng katawan. Napangiti siya nang makita ang maamong mukha ng lalaki sa kanyang tabi. Hinaplos niya ito. Napakaswerte ko naman. Bulong niya. Noon naman nagring ang telepono sa labas ng kwarto. Dahil ayaw niyang magising si Cyrus, ay siya na ang lumabas para sagutin ang tawag. Hello? Tanong niya na nasa kabilang linya. Good morning, sunshine! Tugon nito na ikinaestatawa niya. Papa? Anak! Huwag kang makikinig sa ama mo! Aray, bitawan niyo ako! Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo sa nanay ko? Impit na sigaw niya. Ayaw niyang magising si Cyrus. Pumunta ka sa location na ibibigay ko. Make sure you bring no one. Kung gusto mong mailigtas ang kawawa mong ina. Bakit mo to ginagawa sa amin? Marin niyang tanong. Dahil marami na kayong alam. Time is ticking up, huh? Come here. Or you will see your mother's cold body floating in the ocean. Sinabi nito ang lokasyon at tinapos ng tawag.
Naiiyak na pinuntahan niya ang asawang natutulog at tumalikod ng dahan-dahan. Ayaw niyang madamay pa ito sa gulo ng pamilya niya. Agad na nagbihis siya at umalis mula sa hotel. Sumakay siya ng taxi at pumunta sa address na sinabi ng kanyang ama. Dumating siya sa isang abandonadong gusali. Naghanda siya sa maaaring mangyari, saka pumasok doon. "Orlando, lumabas ka!" Sigaw niya ngunit walang sumasagot. "Ma, nasan ka? Nandito na ako!" Sa ikalawang pagkakataon wala siyang narinig na tugon. Naglibot siya sa buong gusali, ngunit wala siyang nagtagpuan na kahit na ano. "Ma! Ah!" Sigaw niya nang biglang may humapit sa kanya at tinabunan nito ang kanyang bibig. Pilit siyang nagpumiglas hanggang sa nakaramdam siya ng panghihina at kalaunan nawalan siya ng malay. Samantala ay dumapo ang sikat ng araw sa mga mata ni Cyrus, kaya nagising siya. "Wife?" Pausa sabi niya sa kaniyakap ang kumot na nasa harapan niya. "Wife?" Nanlaki ang mata niya nang malamang wala ang asawa sa kanyang tabi. Tumayo siya at pumunta sa kusina, ngunit hindi niya nakita ni anino ng babae. Maya-maya ay may nakita siyang papel sa mesa. "Huwag mong sasagutin ang kung sino mang tatawag sa'yo. Ayoko madamay ka sa gulo namin." Basa niya sa sulat kaya agad siyang nakaramdam ng kaba. Alam niyang may kinalaman yun kay Orlando. Ilang sandali lang ay may tumawag sa kanya. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad niyang sinagot yun at nakita ang dalawang babaeng walang malay sa video call. "What the hell did you do to my wife?" Galit na sigaw niya kaya napatawa si Orlando. "Give me the contract with the signature of the client I want. Then I'll release them. Easy peasy." "Hindi ka marunong maglaro ng patas, Orlando." May diing sabi niya. "Neither are you, Cyrus. You have 30 minutes to do that. Or else I'll blow up this building with them inside it." Banta nito at binabaan siya. "Damn it!" Napasuntok siya sa hangin saka nag-isip. "You want an unfair fight? Let's do it." Kinuha muli niya ang telepono at tinawagan ng kaibigan. "Did you have the contract?" Tanong niya. "Yes." "Are you sure Mr. Orlando is okay with this?" Tanong nito kaya napangisi siya. "He'll love that." Pagkatapos niyang ihanda ang sarili, ay tumingin siya sa cellphone sa huling pagkakataon at naalala ang sulat ng asawa. Damn it! Samantala, nagising naman mula sa pagkakatulog si Apple. Masakit ang kanyang mga kamay dahil sa higpit ng pagkakatali niya sa upuan. "Gising ka na pala." Nang marinig niya ang tinig ng ama, agad siyang napatingala at hinanap ito. "Bakit hindi mo ako pinapunta agad dito? Nagsabi ka pa ng location, hindi naman tama." Galit na sabi niya sa ama saka hinanap ang kanyang ina. "Nasaan si Mama?" "Nasa likod mo, idiot!" Inis na sabi rin ito kaya napatingin sa likod si Apple. Nakita niyang walang malay pa rin ang kanyang ina. "Bakit pa kasi nasa likod ko? Pwede naman sa harap o gilid ko, matandang kulubot." Panglalait naman niya rito. Narinig niya mula sa likod niya ang tawa ng isang gwardya nito. Masamang tumitig si Orlando rito at ilang saglit lang, sumalampak ang walang buhay nitong katawan sa sahig. "No one messes with me." May diin nitong sabi, kaya kinabahan siya. Ngunit kahit ganoon, ay matapang siyang nakipagtitigan sa ama. "Ngayon na nandito na ako, pakawalan mo na mama ko." "Not yet. Hindi pa dumadating ang taong magsasalba sa'yo." Tugon nito kaya mas lalong dumoble ang kaba niya. "Huwag mo na siyang idamay rito. Ako naman talagang gusto mong papuntahin, di ba?" "You're just a bait." Lumapit ito sa kanya, dala ang baril. "Now, sleep tight again, princess." Hindi pa man siya nakakasagot, agad siyang hinampas nito ng baril. Kung kaya nahilo siya at nawalan ulit ng malay. Sa kabilang banda ay dumating na si Cyrus sa lugar kung nasaan si Orlando. Tumingin siya sa likod at sinenyasan ng grupo ng mga pulis na palibutan ng buong paligid. "I'm going in. Take this guard down after my lead." "Got it." Tugon ng isa at pumasok na siya. Sinalubong siya ng napakaraming gwardya sa loob at sa bawat bilang niya ay may device siyang pinipindot.
Yun ay para malaman ng mga pulis kung ilan ang lahat ng gwardya na mayroon si Orlando. "Where is Orlando?" Tanong niya, ngunit sumenyas lamang ang gwardya na inspeksyonin siya. Kumibot ang kanyang labi dahil alam na niyang mangyayari yun. Agad siyang umarte na tumingin sa likod nang nag-i-inspeksyon sa kanya. Napangisi na lamang siya nang lumingon din ito sa likod. Kinuha niya ang pagkakataong yun para itapon sa gilid ang device. "All clear?" Tanong niya nang walang mahanap ang gwardya. "Dalhin na siya sa loob!" Sigaw nito at marahas siyang hinila papasok ng kasamahan nito. Ilang sandali lang ay nagkaharap na sila ni Orlando. Hinanap ng mga mata niya si Apple at halos maluha siya nang makitang umaagos ang dugo sa noon nito. "Anong ginawa mo sa asawa ko?" Galit na tanong niya, kaya natawa si Orlando. "I made her shut up. Masyadong maingay. Now, did you bring the file?" Naikuyom niya ang kamao, saka kinuha ang papel. Ibibigay na sana niya yon sa alagad ni Orlando nang biglang binawi niya rin. "Release them first." Seryosong utos niya, kaya tumango si Orlando. "I will, after you give the paper." Anito, kaya wala sa sariling itinapon niyang papel. "Pakawalan mo sila!" Sigaw niyang muli, ngunit hindi natinag si Orlando. Nakita niyang dahan-dahang sinenyasan ang alagad nito habang kinukuha ang papel sa sahig. Pinakawalan nito sina Apple at ang nanay nito. Agad niyang nilapitan ang asawa na noon lang nagising. "Aray!" Daing nito saka nagulat nang makita siya sa harap nito. "Bakit ka nandito?" "To save you, silly." Bulong niya at saka ito niyakap. "You scared the hell out of me." Nag-aalalang sabi niya na nangingilid na ang luha. "Di ba sabi kong huwag mong sasagutin ang tawag?" Tuluyan na siyang napaluha. "Hoy, huwag ka nang umiyak." Ani Apple at niyakap siya pabalik. "Natakot ako." "Ba't ka natatakot? Ikaw lang ang kilala kong bilyonaryong umiiyak." Biro nito. "I thought I would lose you." Sa di kalayuan ay narinig nila ang tawa ni Orlando, kaya napatingin sila rito. "What a lovely couple. Too bad, ngayon ko natatapusin ang istorya ng Romeo and Juliet." Tumayo si Cyrus at iniharang ang katawan niya sa asawa. "Hoy, hindi ko makita ang papa ko." "Hindi ito ang tamang oras para magbiro ka, wife." Tumingin siya ng matalim kay Orlando. "Ibinigay ko na gusto mo. Now leave us alone." Tumawa ito at naglakad papalapit sa kanya. Cyrus, you're too smart to think that I will let you live after this." Ngumisi ito nang nakakakilabot, saka tumingin sa anak nito. "Did you know he also used you? Wala kaming pinagkaiba ng asawa mo, Apple." "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Apple. "Ginagamit ka lang ng asawa mo dahil ikaw ang susi para maisagawa niya ang paghiganti sa akin. Hindi ka niya mahal. You're just a toy to him. Right, my son-in-law?" Halatang nasaktan si Apple sa narinig. Gusto sana niyang magpaliwanag, ngunit dahil sa walang emosyon nitong titig, naudlot ang lahat ng sasabihin niya. "Wala nang mas maitimang budhi sa iyo, Orlando." Anito saka tiningnan ng masama ang ama. "Iba si Cyrus. Iniligtas niya ako habang ikaw. Sinusubukan akong patayin na parang hindi mo ako anak." Hindi niya halos masundan ang sunod na ginawa ng asawa. Nakita niya kung paano kinuha ni Apple ang pagkakataong yun para sipain ang paa ni Orlando, dahilan para matumba ang huli. Ngunit ang sunod na nangyari, hindi niya inaasahan. Inabot ni Orlando ang baril nitong nalaglag sa sahig at itinutok yun sa kanya. "You shall never live!" Sigaw nito. "Cyrus!" Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng gusali. Naestatwa siya nang makita ang nanay ni Apple na nakayakap sa kanya. Nakangiti ito at may luha sa mga mata. "Sa wakas, hinarap ko ang pinakatatakutan kong nilalang." Bulong nito sa kanya. "Ma!" Narinig niyang sigaw ni Apple saka sinalo ang ina nitong napaupo sa sahig. Kasama siya. "Ma! Anong ginawa mo? Natamaan ka sa braso!" Umiiyak na sabi ni Apple. Ngumiti ang ginang at hinawakan ang pisngi ng anak. "Naipagtanggol na rin kita sa ama mo. Hindi na ako tumakbo.
Anito kaya mas lalong naiyak si Apple. Mali ako. Hindi dapat kita pinapunta sa kanya. Katulad ng dati ay mali ako. Pero hindi ko nahayaang saktan ka niya nang wala man lang akong ginagawa para sa iyo. Mas lalong nandilim ang paningin niya kay Orlando na ngayon ay gulat na nakatingin sa ina ng anak nito. Mababakas sa mga mata nito ang pagsisisi, ngunit napalitan agad yun ng blankong tingin bago ito lumakad ng paatras. Patayin niyo silang lahat! Utos nito sa mga alagad, ngunit iniisa sa mga yun, walang tumugon. Lumapit ito sa isang gwardya. I told you to kill them! Sigaw muli nito ngunit imbis na sumunod, kinuha ng gwardya ang baril mula kay Orlando at itinapon yun sa malayo. Anong ginagawa mo? You're under arrest. Hindi mo yata napansin, ngunit lahat ng alagad mo, napalitan na ng mga tauhan ko. Aniya rito. Kasabay nun ay lumabas ang mga pulis mula sa pinagtataguan. Saka pinalibutan si Orlando. What? Get away from me! Pagpupumiglas nito, ngunit hindi ito nakaligtas sa napakaraming pulis na nagdala rito sa labas. Nanghina siya nang makita ang asawa niyang puno ng luha ang pisngi. We'll take you to the hospital. Aniya at hinawakan ang pisngi nito. Walang masamang mangyayari sa mama mo, I promise you. Hinalikan niya ang noon nito, saka binuhat ang ina nitong nawawalan na ng malay. Ma, huwag ka matutulog ha. Pakinggan mo lang ako. Hinawakan ni Apple ang kamay ng ina habang dinadala niya ito papunta sa ambulansya. Anak, patawarin mo ako kung hanggang ngayon wala akong nagawa kundi pahirapan ka. Umiiyak na sabi ng ginang sa anak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mamaya ka na humingi ng tawad. Sigaw ni Apple. Pagdating nila sa hospital, ay agad na inasikaso ang mama ni Apple. Paano kung may mangyari masama sa kanya, Cyrus? Nanginginig na tanong ni Apple, kaya niyakap niya ito. Walang mangyayaring masama, Apple. Trust me. Hinigpitan niya ang yakap dito. Nanatiling ganun ang posisyon nila hanggang sa lumabas ang doktor mula sa operating room. Kamusta si Mama? Agad na tanong ni Apple rito. Maayos na ang kalagayan ng nanay mo. Successful ang operation and she's safe now. Anang doktor. Tila nabunutan ng tinik ang babae sa narinig. Naiiyak itong tumingin sa kanya at saka muling yumakap. Maraming salamat po. Nangihinang sabi nito bago bumagal ang paghinga. Apple! Sigaw niya nang biglang bumagsak ang katawan nito. Take her to the ER now! Anang doktor. Anong nangyari sa asawa ko, Dok? Tanong ni Cyrus ang matapos gamutin ang kaniyang asawa. Masyadong na-stress ang asawa mo, but she's fine. Let's wait for her to wake up. Nagpasalamat si Cyrus sa doktor at pinuntahan ang kaniyang asawa. Ngunit kalahating araw na, hindi pa rin ito nagigising. Wife, anong oras ka ba magigising? Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. May pinabili akong property sa sekretary ko. Magugustuhan mo yun kasi mas simple at hindi tulad ng penthouse na masyadong advanced ang technology. Patuloy pa niya at bahagyang naluluhana. Please, gumising ka na. Ilang tabo ang mayroon? Paos na tanong ni Apple kaya nagulat siya. Nakita niyang bukas na ang mapupungay na mga mata nito. Pinisil nito ang kamay niya. Ilang taon ba ako natulog para maging ganyan ka-stress? Natawa siya at agad na niyakap ang asawa. Kalahating araw na. Reklamo niya. Akala ko naman 48 years na. Teka, si Mama? Tanong nito. Umusog siya para makita nito ang isa pang kama sa VIP ward na yon. Pinagsama na niya ang magina para kapag nagising ang mga ito, hindi na mahirapang mag-reunion. At nauna pang magising ang nanay ni Apple rito, samantalang ito ang galing sa operasyon. Ma! Masayang tawag nito sa ina. Naiiyak na tumayo si Apple at lumapit sa ina. Siya naman ay isinunod ang dextrose na nahihila na nito. Mabuti naman at nagising ka na. Anang nanay ni Apple sa anak. Kung hindi ka pa yata gumising ngayon, magre-resign na mga doktor sa hospital na to. Anang ginang kaya napakunot noo si Apple. Bakit? Anong nangyari? Stress na sa lalaking yan.
Nagbabanta pa ng kung ano-ano. Hoy! Napaka-OA mo naman! Baling sa kanya ni Apple. Tumikhim siya at umayos na upo. I was worried. I thought you will not wake up. Hinampas siya ng asawa sa braso. Mag-sorry ka sa kanila. Fine, I will. Gawin mo, Cyrus. Natawa naman ang nanay ni Apple. Masaya akong kayong dalawa ang nagkatuluyan. Nangyari rin ang pangarap naming dalawa ng mama mo. Sabi nito sa kanya. You know my mom? Gulat niyang tanong. Nung nasa bahay pa ako ni Orlando, siya ang nagtatanggol sa akin. Nagtatrabaho siya noon bilang sekretarya ni Orlando at kapag alam niyang nasasaktan ako, naroon siya para tulungan ako. Pero hindi na kami nagkita pa para rin sa kaligtasan niya. Alam ko ang kalagayan ng ina mo ngayon. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Apple. Her face is deformed. Sinabuyan siya ni Orlando ng asido sa muka. Nakita niya ang pagtabon ng bibig ni Apple at maluhaluhang niyakap muli siya. I'm so sorry. Wala ka namang kasalanan. Mas lalong naiyak si Apple hanggang sa walang nagawa si Cyrus, kundi patahanin ito. Ang astig-astig mo, iyakin ka. Biro niya rito sabay halik sa nito. Ngayon na nakakulong na si Orlando, sinong mamumuno sa kumpanya niya? Tanong ng nanay ni Apple. Hindi ko na po alam. Ang alam ko lang po, mas mapapadali na ang investigasyon sa mga katiwaliang ginagawa niya sa loob ng kumpanya. Dahil nakakulong na siya. Sagot niya. Mabuti naman kung ganon. Ngayon wala na sa kanyang lahat. Sana naman magbago na siya. Sabi pa ng ginang. Duda siya roon, ngunit hindi na lang siya nagsalita pa. 2 buwan nang lumipas, nagluluto si Cyrus nang biglang kumunot ang noni Apple. Ayoko pala ng kaldereta, gusto ko ng adobo. Aniya kaya napahinto ang asawa sa ginagawa. 5 ayoko na yan, wife. Reklamo nito kaya napanguso siya. Ayoko nga. Kung ayaw mo, edi wag. Umiyak siya sa harapan nito kaya nataranta ito. What's wrong with you? Hey, I'm sorry. Paumanhin ito sa kasya ni Yakap. Ilang sandali lang ay naramdaman niyang biglang natigilan ito saka hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Kailan ka huling nagkaroon? Menstruation? Ewan ko, hindi pa ako nagkakaroon ng mens since last month. Weird nga eh. Tugon niya. Unti-unting nakita niya ang pagngisi nito, saka ginawaran siya ng matamis na halik. Lulutuin ko lahat ng gusto mong putahe, sabihin mo lang. Napangiti naman siya, saka pinunasan ng luha. Gusto ko ng adobo na maraming pineapple bits. Anong gusto mong pangalan sa babae at lalaki? Imbis ay tanong nito. Gusto ko ng pangalan na Mariani at Arman. Masayang sagot niya. Bakit mo pala sa akin tinatanong yan? Niyakap niya mula sa likod si Cyrus, saka hinalikan ang balikat nito habang naghahanap ito ng kung ano sa cupboard. Natahimik ito sandali bago lumingon sa kanya. Wife. Ano yun? Kaya mo ba ang kambal? Nanlaki ang mga mata ni Apple, saka nasusukang pumunta sa CR. Matapos niyang maduwal, gulat siyang tumitig sa salamin. Wait, buntis ako? Puno ng saya niyang tanong sa sarili, saka agad na lumabas mula sa CR. Nakita niyang naghihintay roon si Cyrus, at mababaka sa mga mata nito ang saya. Buntis ako! Sigaw niya saka tumakbo papalapit sa asawa. Ready to bear twins? Twins? Hindi mo pa nga alam kung ilan ang nasa tiyan ko. Kinakabahan na sagot niya. You have a point. Teka, hindi pa nga tayo sure eh. Maya-maya ay sabi niya. Kaya naman agad silang naghanap ng OB-GYN para magpa-check up. Confirmed ang hinala nilang dalawa. I'm so in love with you, Apple. Ani Cyrus pag-uwi nila sa bahay. Mahal din kita, my billionaire husband. Mas mahal kita, asti kong asawa. Natatawang tugon nito, saka siya hinalikan sa labi. Life has been good to them. Matapos niyang ipanganak ang panganay nilang babae, ay nagpakasal sila sa simbahan, ayon na rin sa request ng mama niya. Hindi raw kasi nito nasaksihan ang kasal nila. Pagkatapos ng kasal, nabuntis na naman siya, at kambal naman yun na babae at lalaki.
Ayoko na magbuntis ulit. Reklamo ni Apple matapos may panganak ang kambal nila. Bakit naman, wife? Nakalabing tanong ni Cyrus. Baka mamaya triplets na ang kasunod. The more the merrier naman eh. Saka kaya ko naman silang buhayin lahat. Ako ang mamamatay sa panganganak, Cyrus. Kaya magtigil ka na. Tinawanan lang siya ng magaling niyang asawa. Hindi man naging madali ang lahat bago nila nakamit ang happy ending na yon. Ipinagpapasalamat pa rin ni Apple na nakilala niya si Cyrus. Kahit pa si Orlando ang naging tulay nila. Sa lahat ng ginawa ng tatay niya, ang ipakasal lang siya kay Cyrus ang tama. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!